Billionaire God of War, Ethan Hunt. Kabanata 111. Bakit? Pakiramdam ko, gagamitin ako ng mga magulang ko para bayaran ka. Walang magawang ekspresyon sa mukha ni Dayan. Anong gagawin ko? Kailangan na ba talaga kitang pakasalan ngayon? Muntik nang samuka ng dugo si Ethan. Ayaw mo ba? Sadyang tanong niya. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, seryosong sagot ni Dayan. Napakagaling mo. Isa pa, lahat kayo mula sa sektang pulubi na ito ay napakapambihira, kaya hindi ako dapat maging pabigat sa inyo. Biglang pinigilan ni Ethan ang preno at pinarada ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, na ikinagulat ni Dayan. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Dayan habang tinatapik ang sarili niyang dibdib. Ginulat niya ito nang bigla nitong i-brake ang preno. Hindi niya sinabi kung gusto niya o hindi, kaya bakit ganoon na lang ang naging reaksyon nito. Napakayaman ko, sabi ni Ethan. Alam ko, sa tingin ko ay hindi ko na mababayaran ang mga nagawa mo sa akin, buntong hininga ni Dayan. Hindi niya alam kung gaano kayaman si Ethan, pero siguradong mahigit 10 milyon iyon. Marami pa akong kaibigan. Alam ko, ang mga disipulo mo sa sekta ng mga pulubi ay nasa buong mundo, at bawat isa sa inyo ay may dakilang talento. Akala ni Dayan ay kakaiba siya, ngunit habang nakikilala niya si Ethan, lalo siyang nakakaramdam ng pagiging ordinaryo. Tama si April. Hindi siya karapat-dapat kay Ethan, kaya hindi niya dapat ito pinigilan. Pero lahat ng ito kung pagsasama-samahin ay hindi maihahambing sa iyo. Nagulat si Dayan sa biglaang pahayag ni Ethan. Ikaw ang namumukod-tangi, hindi ako, seryosong pagpapatuloy ni Ethan. Pakiramdam ko noon pa man ay hindi ako ang karapat-dapat sa iyo, kaya nga ako nagsusumikap, dahil umaasa akong balang araw ay makakamit ko rin ang karapatang tumayo sa tabi mo. Nawalan ng pokus ang mga mata ni Dayan at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam ang sasabihin. Ganoon ba siya kahanga-hanga? Ang iyong kabaitan ang pinakamagandang bagay sa mundong ito. Huminga ng malalim si Ethan. May maibibigay ba ako sa'yo? Tumanggaw si Dayan na halos parang wala sa sarili. Malaki ang utang na loob niya kay Ethan para mabayaran ito. Siguro ibinigay na iyon sa kanya ng mga magulang niya. Pero walang kinuhang mahalaga si Ethan. Iniabot niya sa kanyang palad ang gusot na balot ng matamis. Pero para kay Ethan, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Dayan at maingat na inilagay ang balot ng matamis sa kamay nito habang malumanay na sinabi, pagkatapos mong kainin ang matamis na ito, ang buhay mo ay magiging mas matamis ng mas matamis. Para bang tinamaan ng kidlat ang isip ni Dayan. Pakiramdam ni Dayan ay pamilyar ang mga salitang ito. Ang matamis na balot na ito, hindi ba't ito ang candy na ginawa ng sarili niyang pamilya noong bata pa siya? Palagi siyang nagdadala ng ilan at ibinibigay ito sa mga walang makain. Umaasa siyang lahat ay mabubuhay ng maayos, at nais niyang magbigay ng init at lakas sa lahat. Pero ang disenyo ng matamis na pambalot na ito ay mahigit 1 dekada nang hindi nagagawa, kaya bakit mayroon nito si Ethan? Dayan, maging asawa kita, ha? Tanong ni Ethan sa seryosong boses. Karapat-dapat ka sa akin, talagang karapat-dapat. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Tunay nga, nakaramdam ng pagkahilo si Dayan. Hindi niya alam kung paano siya dapat mag-react. May malabong imahe sa kanyang isipan na unti-unting lumilinaw. Ang matamis na paketeng ito. Ang mga salitang ito. At si Ethan sa harap niya. Masyado siyang kahanga-hanga para sa kanya. Kahanga-hanga rin siya para sa mga magulang niya. Wala siyang mairereklamo. Bukod pa riyan, mag-asawa na sila simula ng legal na merehistro ang kanilang kasal. Pero pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat kay Ethan at gusto niya itong pakawalan, ngunit tumanggi ito at iginiit na makasama siya. Dapat ba akong pumayag? Tumanggaw si Ethan. Kinagat ni Dayan ang kanyang labi. Pulang-pula ang kanyang mukha at halos tumalon palabas ng kanyang dibdib ang kanyang puso. Kung gayon, susubukan ko. Kung hindi tayo para sa isa't isa o kung mayroon kang mas magandang opsyon, sabihin mo lang sa akin, ha? Umiling si Ethan. Ikaw ang aking pinili. Sa buhay na ito, ikaw lang ang aking tanging pagpipilian. Pakiramdam ni Dayan ay nanghina ang buong katawan niya. Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto niya kung gaano katindi ang pakiramdam na marinig si Ethan na nagsasabi ng ganito kamadamdaming mga salita. Hindi na nakatiis si Dayan. Yumuko siya, ang kanyang mukha ay sobrang pula na maging ang kanyang leeg ay namumula, at nahihiyang tumanggo. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin kundi ang tumanggo. Napagdesisyonan niyang subukan ito. Kahit na isang panliligaw lang, kailangan niyang subukan bago niya malaman kung gagana ito. Nakita ni Ethan ang reaksyon niya at huminga ng malalim. Hindi ba alam ni Dayan kung gaano siya kaakit-akit? Humandar ulit ang sasakyan. Ethan. Pwede ko ba itong bawiin? Hindi.
Kabanata 112. Sina Stephen, Archie, Anthony Stewart, at Joe Stewart ay pinalaya sa Greencliff First Hospital at lubos na napahiya. Mabagsik na tumugon si Anthony Stewart kahit ano pa ang sabihin ni Stephen. Iniwan pa niya si Stephen ng isang huling pangungusap kahit ano pa ang gawin niya, pwedeng mamatay ang mga Palmer. Bastos. Ang bastos na yan. Mura ni Stephen at nanginginig sa galit. Lumingon siya kay Archie at mabilis na sinubukang ipaliwanag ni Archie ang kanyang sarili. Tay, ako na ang nagayos. 3 milyon. Ang vice chairman ang nanloko sa atin. Sinampal siya ni Stephen ng malakas sa mukha. Wala kang kwenta. Hindi man lang magawa ng maayos ng anak niya ang ganoong kasimpleng bagay. Mas lalo pa siyang nagalit na pinili ni Dr. John si William kaysa kay Joe, at ngayon ay maaari nang tumayo muli si William. Hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Sayang at hindi kita napatay sa aksidenteng iyon noon. Galit na sabi ni Stephen at ang mukha niya ay sadyang nakakatakot kaya't hindi nang ahas si Archie na magsalita. Sunod-sunod ang dagok na natamo ng Palmers nitong mga nakaraang araw at dumanas din sila ng matinding pagkatalo. Sa ganitong bilis, maaaring maiwan na lang ang Greencliff sa Palmer Group ni William. Nang kinailangan ng tumayo muli si William, sino ang makakapigil sa kanya? Nagdilim ang ekspresyon ni Stephen at naisip niya ulit kung paano niya papatayin si William. Hindi na niya magagamit si Nicholas, at si William ay protektado ni Ethan. Wala nang pagkakataon kahit subukan niya. Pero hindi niya kayang makitang gumaling si William at makitang palawakin nito ang bagong Palmer Group. Archie, umalis ka sa Greencliff ngayon din at hanapin mo ang lalaking iyon. Sabihin mong sumasang-ayon ako sa mga kondisyong inialok niya noong nakaraan, malamig na sabi ni Stephen. Isa lang ang gusto ko, wasakin ang pamilya ni William. Nanginig si Archie. Tay, umalis ka na. Halos magbago ang mukha ni Stephen. Sa pamilya Palmer, ako ang boss, at walang sino man ang maaaring magbanta sa akin. Walang sino man. Kasabay nito, naupo si Anthony Stewart sa kotse at tumingin kay Joe, na ang mga mata ay nawalan ng kaluluwa at tila wala nang natitirang buhay sa kanya. Hindi alam ni Anthony Stewart kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang kapatid pagka-uwi nila. Wala na ang sikat na doktor, at dahil sa relasyon nila ni Ethan, wala nang paraan para gamutin niya ang binti ni Joe. Tiyo, hindi na po ba ako makakatayo muli? Mahina at malungkot na wika ni Joe habang hindi niya mapigilan ang sarili na umiyak. Hindi totoo iyan. Maraming sikat na doktor sa mundo, mag-iisip tayo ng paraan. Nagsimulang manginig ang katawan ni Joe. Hindi ko dapat ginalit ang baliw na iyon, hindi ko dapat ginawa. Nagsimula siyang umiyak. Talagang pinagsisisihan niya ito ngayon. Walang sinabi si Anthony Stewart. Tiyo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Biglang tumangala si Joe na may mabagsik na kislap sa kanyang mga mata. Patayin mo siya para ipaghiganti ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na pagbabayaran siya ng pamilya Stewart para dito. Walang nangahas na sakta ng pamilya Stewart ng ganito. Isa itong alita na mareresolba lamang sa pamamagitan ng pagkamatay ng isang partido. Kung hindi, kung malaman ng iba na walang ginawa ang pamilya Stewart sa kabila ng kalagayan ni Joe na baldado, pagtatawanan sila. Nabalitaan ni Anthony Stewart kung paano nilusob ang ilegal na sindikato ng Greencliff at ngayon ay naiwang walang namamahala. Hindi bibitawan ng lahat ng mga boss sa Fairbanks ang magandang pagkakataong ito at lahat sila ay nakatingin sa lugar na ito. Lalo na matapos parehong matalo at mapalayas sina Eli Howard at Nicholas sa Greencliff, lalo pang tumindi ang pagnanais na sakupin ang teritoryong ito. Sa ilang mga pag-setup lang, hindi magiging mahirap patayin si Ethan at ang kanyang pamilya habang tumatagal. May sarili namang koneksyon si Anthony Stewart, kaya hindi naman mahirap para sa kanya ang ganitong bagay. Pero paano niya sila nagawang patayin ng ganoon kadali? Sisiguraduhin niyang unti-unti niyang pahihirapan ang pamilya. Paralisado niya ulit si William, sisiguraduhin niyang baliw na baliw si Ethan, at ang mag-ina ay sadyang magaganda. Kabanata 113. Ngayong biglang naalis na ang ilegal na sindikato ng Greencliff, naalis na rin ang pinakamalaking balakid sa pag-unlad ng legal na aktibidad sa Greencliff. Sa loob lamang ng ilang linggo, paulit-ulit na may mga panawagan para sa mga mamumuhunan. Dati-rati ay palaging pinahihirapan ni Bill Hale at ng iba pa ang mga bagay-bagay para sa mga mamumuhunan, kaya walang gustong mamuhunan sa Greencliff. Palaging may mga taong gumugulo sa negosyo o nagdudulot ng problema sa mga kumpanya. Kailangan nilang lumaban para sa kontrol o mapilitang magbenta at bumili, kaya sino ang mga ngahas na magnegosyo sa Greencliff? Ngunit ngayon ay wala na ang malaking balakid na ito. Bukod pa rito, ang sinumang kumpanyang nagnanais na magtayo ng opisina sa Greencliff ay maaari pang makakuha ng proteksyon mula sa mga ilegal na grupo.
Nagpadala na ng mensahe si Tom Foster na tinatanggap niya ang sinuman na magsimula ng negosyo sa Greencliff at ginagarantiyahan niya na walang sinuman ang magdudulot ng anumang problema para sa kanila. Napakalakas ng impluwensya ng pangalan ni Tom Foster ngayon. Bagamat hindi alam ng karamihan ang mga detalye, alam nila na si Tom Foster ay nakikipagbarilan na sa mga ilegal na lupon ng Greencliff sa ngayon. Pagkatapos ng gabing iyon, wala nang makakapagpatalsik kay Tom Foster mula sa posisyong iyon. Ang mga legal na lupon ay may suporta ng gobyerno, habang ang mga ilegal ay may nangangasiwa sa kanila, na tinitiyak ang katatagan ng lahat ng pamumuhunan at pag-unlad. Ang Greencliff ay naging isang nangungunang pagpipilian sa pamumuhunan sa isang iglap. Bukod dito, ang lungsod na ito ay may mga natatanging bentahe mula pa sa simula. Sa isang gilid, mayroon itong daungan na tinatanaw ang dagat, at matatagpuan ito sa gitna ng ilang pangunahing ruta ng transportasyon. Para itong isang malaking minahan na naghihintay na hukayin ng mga mamumuhunan. Sa parehong dahilan, maraming tao sa Fairbanks ang tumitingin sa Greencliff. Ang mga tao mula sa ilang bayan sa malayo ay tumitingin din sa lugar na ito. Kahit na napakataba, at masarap ng karne roon, kahit hindi nila makuha lahat, maaari pa rin silang kumita ng kaunti sa proseso. Hindi na bahala si Ethan sa lahat ng ito. Si Mayor Tyson ay masipag na nagtatrabaho upang pangalagaan ang mga legal na lupon, habang si Tom Foster naman ang humahawak sa lahat ng may kaugnayan sa mga ilegal na lupon. Wala siyang pakialam kung wala silang magawa. May isang maliit na layunin na ngayon si Ethan, ang matanggap siya ni Diane. Sa itsura nito, mukhang maayos naman ang sitwasyon ngayon. Pumunta si nanay sa ospital para alagaan si tatay, kaya simpleng pananghalian lang ang kinain namin. Kailangan kong pumunta sa opisina mamayang hapon dahil natapos namin ang 2 proyekto kamakailan lang. Hindi pa talaga sanay si Diane. Nagsisimula na siyang magsisi ng mabilis sa pagpayag. Hindi rin naman niya matagal na kilala si Ethan. Isa pa, pakiramdam niya talaga ay hindi siya karapat-dapat para kay Ethan. Pakikinggan ko ang kahit anong sabihin ng asawa ko. Hindi man lang nabahala si Ethan. Naniniwala siyang maaaring umusbong ang mga damdamin sa paglipas ng panahon. Inuna ngayon ni Diane ang pagpapaunlad ng Palmer Group. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili at tiyaking natatangi siya. Maaaring hindi maintindihan ni Ethan ang kanyang iniisip, ngunit determinado si Diane na magpursige. Dahil sa mga pagbabago ng Greencliff, maraming lokal na negosyo ang naamoy ang mas maraming oportunidad sa negosyo. Ganon din sa mga karatig bayan. Nagmadaling lumabas si Archie ng pinakamabilis niyang makakaya, at gabi na nang makarating siya sa Oakfield. Kung hindi lang nagpumilit si Steven, hindi talaga gugustuhing makilala ni Archie ang nakakatakot na lalaking iyon. Boss Louis, magalang na bati ni Archie at ngumiti. Naglalaro ng mahjong si Ray Lewis nang batiin siya ni Archie. Tumingin siya kay Archie at bumuga ng usok ng sigarilyo habang mahinahong sinasabi, "Nasaan ang tatay mo?" Nagpadala siya ng isang bastos dito para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Hindi nang ahas na makipagtalo si Archie. Nahihiya siyang ngumiti, may iba pang kailangang asikasuhin ang tatay ko, kaya sinabihan niya akong pumunta rito para sabihin sa iyo na matapos niyang isaalang-alang ang mga kondisyong ibinigay mo noong nakaraan, pumayag siya. Kumislap ang mga nanlilisik na mata ni Ray Lewis nang marinig niya ito. Itinulak niya ang mga tile ng mahjong at tumayo. Ganoon ba? Mukhang may foresight ang tatay mo. Ngumiti si Ray Lewis at lumapit kay Archie, tinapik ito sa balikat. Kung may kikitain, dapat tayong lahat ay magtulungan. Binata, hindi ba? Pero, nanigas ang buong katawan ni Archie. Isang nakakatakot na presyon ang ipinaramdam sa kanya ni Ray Lewis habang papalapit siya. Pagdating sa mga kontrabida tulad ni Ray Lewis, medyo kulang pa sa karanasan si Archie. Pero may kondisyon ang tatay ko, sa wakas ay nasabi ni Archie matapos mag-ipon ng lakas ng loob. Kabanata 114, Kondisyon. Agad na sumimangot si Ray Lewis. Pagkatapos ng maraming taon sa negosyo, si Ray Lewis na lang ang laging humihingi ng mga kahilingan. Pero ngayon, si Steven na ang may mga kahilingan. Hindi ba't nilinaw ni Ray Lewis ang mga bagay-bagay noong nakaraan? Gayunpaman, tinulungan niya si Steven. Binata, mukhang hindi ninyo naiintindihan ng tatay mo ang sitwasyon ninyo ngayon. Binuga ni Ray Lewis ang usok ng sigarilyo diretso sa mukha ni Archie at agad itong umubo. Paulit-ulit na naapektuhan ang pamilya mo, kaya ngayon ay nasa problema ang daloy ng pera mo at walang nakakaalam kung mapapanatili mo pa ang mga ari-arian mo. Handa akong kunin at bilhin ang Palmer Group, at ito ay dahil sa ating pagkakaibigan, sa loob ng maraming taon. Ngumisi siya, at ngayon, gusto mo pa ring makipagnegosasyon sa akin. Malinaw din ang pahayag ni Ray Lewis tungkol sa sitwasyon sa Greencliff ngayon.
Maraming tao ang umaasang mamuhunan at makakuha ng bahagi nito. Ngunit mas matalino pa si Ray Lewis sa pagbili ng Palmer Group. Sa ganoong paraan, narito na siya at walang dod ang magkakaroon ng mas maraming oportunidad. At ngayong hindi na makatiis si Steven, ang presyong inialok niya ay kasing halaga na ng pagkuha niya sa kanya mula kay Steven. Boss Lewis, nagkakamali ka. Umubo si Archie ng ilang beses, namumula ng husto ang mukha habang iniiwasan ang usok ng tabako ni Ray Lewis. Iisa lang ang kahilingan ng aking ama, at iyon ay ang sirain ang pamilya ng aking bunsong tiyuhin. Ang pamilya ni William. Boss Lewis, maaaring hindi mo alam, pero hinati na ng Palmer Group ang mga ari-arian nito, at kinuha na rin ng tiyuhin ko ang isang bahagi nito. Bahagi rin ito ng Palmer Group, kaya dahil binili mo ang Palmer Group, tiyak na gusto mo rin ang bahaging ito, hindi ba? Ito ang mga salitang sinabi ni Steven kay Archie. Tiyak na sigurado siyang hindi susuko si Ray Lewis dahil isa itong sakam na tao. Gaya ng inaasahan, nanliit ang mga mata ni Ray Lewis nang marinig niya ito. Ang bunso mong tiyuhin. Ang pailay na basura na naaksidente sa sasakyan. Napasinghap siya ng may pandidiri, makakakuha ba siya ng bahagi ng mga ari-arian ng pamilya? Tutal, miyembro naman siya ng pamilya Palmers, kaya naawa sa kanya ang lolo ko, pagsisinungaling ni Archie. Magkano ang kinuha niya? Si Ray Lewis lang ang may pakialam dito. Hindi siya naabala ni isang maliit na William. Pero kung hindi naman siya ganoon kahalaga, tamad si Ray Lewis para magmalasakit. Ang kanilang kabuoang net worth ay mahigit 500 milyon na ngayon, sagot ni Archie. Bukod pa rito, nakikipag-usap sila sa ilang mga mamumuhunan ngayon, at ang kabuuan ay mahigit 2 bilyon. Nang marinig niya ang mga numerong ito, sandaling natigilan si Ray Lewis, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Dapat sa kanya ang proyektong ito, di ba? Kapag nabawi na niya sila, babalik din sila. Kung gayon ay madali niyang mapapatatag ang kanyang posisyon sa Greencliff at makakaputol ng isang maganda at matabang piraso ng karne. Siyempre, papayag ako sa kondisyong ito. Hindi ito isang kondisyon. Napakatalino ni Ray Lewis at alam niyang hindi maaaring makuha ni Steven ito, kaya mas gugustuhin pa niyang ibigay ito kay Ray Lewis kaysa hayaan itong makuha ni William. Kung paano ito maibabalik, si Ray Lewis ay may milyong paraan. Agad na sumang-ayon si Ray Lewis at lumingon upang makita ang isang babaeng may turban na nakaupo sa sopa. Kunin mo na ang kontrata. Tumayo siya at ang makinis at magagandang binti niya ay nagpabilis ng paghinga ni Archie kaya agad siyang lumingon. Mas lalong tumawa si Ray Lewis. Hindi man lang napigilan ng batang ito ang sarili niya sa ganoong kaliit na pang-aasar. Ganda rin ng mga binti ng pinsan ko, mahinang sabi ni Archie. Agad na naunawaan ni Ray Lewis. Di nagtagal, iniharap ang kontrata kay Archie. Matapos itong suriing mabuti, nagmura si Archie sa loob-loob niya. Para na rin itong pagnanakaw sa kanilang kumpanya. Pero pinirmahan niya pa rin ito, at tinatakan ito ng selyo ng kumpanya pati na rin ang personal na selyo ni Gerald. Mula ngayon, akin na ang Palmer Group. Lahat ng pagmamayari ng Palmer Group ay akin na rin. Tumawa ng malakas si Ray Lewis. Bumalik ka at sabihin sa iyong ama na tunay siyang may pananaw sa hinaharap. Kunin mo ang pera at i-enjoy mo ang iyong pagre-retiro. Sapat na iyon para mabuhay kayong dalawa ng hindi nababahala tungkol sa pera. Ang Palmer Group ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon at naibenta ito ni Steven sa halagang 80 milyon lamang. Ito ay isang pagkatalo na tumatagos sa puso. Pero sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Steven. Kung magpapatuloy siya sa Greencliff, wala na siyang ibang mapupuntahan, at nanganganib siyang malinlang hanggang mamatay ni Ethan. Mas mabuting kunin na lang ang pera at maghanap ng kaaway na walang kalaban-laban si Ethan at ang pamilya niya. Tutal, ang mga bagay na hindi niya maaaring makuha ay makakalimutan ni William. Hindi mapanaginipan ng Palmer Group na manatili sa Greencliff. Kabanata 115. Mabilis na nakarating kay Steven ang 80 milyong rupya. Lahat ng may kaugnayan sa mga lumang ari-arian ng Palmer Group ay inilipat kay Ray Lewis, at ang buong proseso ng paglilipat ay tumagal ng wala pang isang araw. Ipinadala ni Ray Lewis ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan upang ayusin ito, kabilang ang babaeng mahaba ang paa. Hanggat makakapasok siya sa Greencliff, siya ang unang makakagat sa matabang piraso ng karneng ito. Bago pa makakain ang mga taga Fairbanks, nauna nang pumasok si Ray Lewis. Ginugol ni William ang kanyang oras sa pagpapagaling at aktibong pagsasagawa ng physiotherapy sa pag-asang gumaling sa lalong madaling panahon. Si Diane ang ganap na responsable para sa bagong Palmer Group. Maganda ang naging resulta ni Diane sa mga nakaraang proyekto, at ang mga bagong kita ng Palmer Group ay nakaakit ng mas maraming mamumuhunan. Natawa si Ethan sa seryoso niyang sabi. Mukhang pilit na pinipilit ng walang hiyang babaeng ito na maging kakaiba.
Dahil lang sa iginiit ni Diane na hindi siya karapat-dapat para kay Ethan. Ang tanga ng babaeng ito. Sa ngayon, handa na ang pabrika sa nayon, kaya opisyal na itong magsisimula ng produksyon. Ang taong namamahala, si G. Roger, ay tinatrato ang mga operasyon ng pabrika na parang sarili niyang negosyo. Siya ay mapagbantay at laging nakatutok sa mga bagay-bagay, at hindi kailanman nangangahas na pababain ang kanyang bantay. Ilang beses siyang naglibot sa lugar para tingnan ito, at lubos siyang nasiyahan sa magandang pakikitungo ng mga manggagawa. Magsikap ka at hindi ka tatretuhan ng masama ng Palmer Group. Hanggat lahat ay nagsusumikap, mas makikinabang ka sa lugar na ito kaysa sa kahit saan pa. Ang mga benepisyo rito ay hindi bababa sa 30% na mas mataas kaysa sa ibang mga pabrika. Noon pa man ay naniniwala si William na kung ang mga empleyado sa kanyang kumpanya ay hindi nakakaramdam ng respeto, kung gayon ang Palmer Group ay isang bigo. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa napakaraming tao. Mr. Roger, maraming tao sa labas ang nagsasabing nandito sila para pumalit sa trabaho. Pumasok ang sekretarya ni Mr. Roger na mukhang balisa at hindi maganda ang itsura. Pagkuha. Anong pagkuha? Natigilan si G. Roger. Kakasimula pa lang ng operasyon ng pabrika, kaya hindi na kailangang pumalit. At sino ang papalit? Sabi nila sa kanila ang pabrika. Lalong nag-alala ang sekretarya at bahagyang pumiyok ang boses niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Roger. Pupuntahan ko ang mga taong ito. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang opisina at nakita ang ilang mga lalaking nakaupo roon ng casual. Para bang sarili nilang lugar ito, at nagtitimpla pa sila ng tsaa. Sino ka? Kumunat ang noo ni Master Roger at sinenyasan ng sekretarya na tawagan ang security. Nandito kami para sakupin ang pabrika. Isang lalaking may malas na mukha ang umupo at kumuha ng isang tumpok ng mga kontrata mula sa kanyang briefcase. Ibinente na kaming lahat ni Steven sa Palmer Group. Kabilang ang pabrika na ito. Kalokohan yan. Sigaw ni Master Roger. Ano ang kinalaman ng pabrika na ito kay Steven? At ano ang kinalaman niyan sa lumang Palmer Group? Huwag kang masyadong bastos. Kumunat ang noo ng lalaki. Nandito na ang kontrata. Ang Palmer Group at ang mga selyo ni Steven ang nakalagay dyan, kaya nangangahas ka pa ring itanggi ito. Kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, makipagtulungan ka sa amin at maaari ka ng maligaw. Kami na ang mamamahala sa pabrika na ito mula ngayon. Ang ilan sa kanila ay tumawa ng may pagmaliit at halatang walang pakialam sa mukhang nerd na si Mr. Roger. Tama na ang kalokohan na ito. Ang pabrika na ito ay pagmamay-ari ng bagong Palmer Group. Ito ay pagmamay-ari ni na Chairman William at CEO Diane, kaya wala itong kinalaman sa lumang Palmer Group. Matapang na patuloy na nagsasalita si Mr. Roger, umalis ka na, kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Oh, tawagan mo na ang pulis. Sige, tila hindi man lang nabahala ang lalaki. Ngumisi siya, nandito na ang kontrata, kaya huwag mag-atubiling tumawag sa pulis. Hindi kami takot sa komprontasyon. Kung ito ay lumala at magkaroon ng alitan at pagtatalo kung sino ang may-ari ng pabrika, mapipilitang magsara ang pabrika. Kakasimula pa lang ng produksyon ng pabrika, at sabik nang pumasok sa trabaho ang mga manggagawa. Kung bigla silang kailangang magsara, hindi lang basta pagkalugi sa pera ang haharapin ng kumpanya. Kabanata 116. Galit na galit si G. Roger kaya't namula ng husto ang kanyang mukha. Kayo'y grupo lamang ng mga taong walang katwiran. Master Roger. Patakbong dumating ang sekretarya kasama ang gwardya. Sabihin mo sa kanila na umalis. Walang pakialam si Mr. Roger. Hindi mahalaga kung sino ang may-ari ng pabrika na ito. Malinaw na nandito ang mga taong ito para manggulo. Kung malinlang siya sa kanilang panlilinlang, ang operasyon ng pabrika ay mapapahamak ng malaki. Umusad ang mga gwardya. Sino ang unang maglalakas loob na gumalaw? Hinihintay ka na lang naming gumalaw. Agad na tumayo at gumalaw ang ilang lalaki. Hindi inaasahan ni Master Roger na magiging ganito sila kagaling na mandirigma. Ang ilan sa mga gwardya ay sadyang napakagaling para kalabanan at nawala ng malay pagkatapos lamang ng ilang tama. Ialis mo siya. Itigil ang pabrika. Ginamit ng pinuno ng mga lalaki ang kanyang kamay upang hampasin ang leeg ni G. Roger at ito ay nawala ng malay. Kung hindi kayo makikipagtulungan, kalimutan na ninyo ang pagtatrabaho rito. Ikaw. Hindi nang ahas ang sekretarya na pigilan ang mga lalaki, at tanging ang nagawa lang niya ay panoorin habang dinadala nila palayo ang walang malay na si G. Roger. Mabilis siyang tumawag sa headquarters at nalaman ni Diane ang nangyayari. Hindi niya inaasahan na ibebenta rin ni Steven ang mga gamit niya. Ang baliw na lalaking ito. Baliw na baliw siya. Galit na galit si Diane.
Ang pinakamasamang bahagi ay ibinente talaga ni Steven ang lahat sa isang hindi makatwirang grupo. Hindi niya ang mga bagay na ito, pero iginiit niya na kanya ang mga ito. Malinaw na sinusubukan niyang nakawin ang mga bagay na ito mula sa kanila. CEO Palmer, tawagan na natin ang pulis. Walang saysay ang makipag-usap sa isang taong walang katwiran. Ang layunin nila ay tawagan natin ang pulis, umiling si Diane. Kapag tumawag tayo ng pulis, gagawin lang nilang malaking isyu ito at sasabihing may problema sa kung sino ang may-ari ng pabrika. Kapag dumating na ang mga tagapagpatupad ng batas, kailangang ihinto ng pabrika natin ang operasyon hanggang sa maayos ang lahat. Kakapirma lang nila ng kontrata at kakasimula pa lang ng produksyon. Kung isasara nila ang kanilang operasyon ngayon, hindi lang ito magiging pagkalugi sa pananalapi. Magiging dahilan din ito para mawala ng tiwala ang mga mamumuhunan sa Palmer Group. Kung mabaygo ang kontrata sa loob lamang ng ilang araw, sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa Palmer Group pagkatapos nito? Galit at dismayado si Diane. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ni Diane na galing iyon kay Steven. Mas lalo siyang nagalit at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Anong kailangan mo? Tanong niya agad pagkakuha niya ng telepono. Ho, kahit anong hindi ko makuha, kalimutan mo na rin. Parang arrogant si Steven pero medyo naghihisterya rin. Naibenta ko na lahat sa Palmer Group at dadalhin ko ang pera sa ibang lugar para makapagsimulang muli. Pero kayo, kilalang kilala niya si Ray Lewis. Isa itong sakam na lalaki na maraming tukana. Nagdulot siya ng maraming gulo sa Oakfield, kaya madali para sa kanya na kunin ang mga gamit ni Diane. Mas naunawaan niya ang pamilya ni Diane. Sila ay mga taong lalaban hanggang sa wakas bilang protesta, at ang layuning iyon ay walang iba kundi kamatayan at pagkawasak. Makinig ka sa tiyuhin mo at sumuko ka. Hindi mo kayang labanan ang lalaking yan. Kung susuko ka na ngayon, at least aalis ka pa rin ng may taas ng ulo. Kung sakaling palayasin ka niya, magiging katatawanan ka lang. Ha. Ibinaba na ni Steven ang telepono. Tahimik ang lahat sa opisina. Galit na galit din ang ibang mga direktor. Napakakasuklam-suklam ni Steven. CEO Palmer, ano na ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Diane. Naisip niya si Ethan. Kung sasabihin niya rito ang tungkol dito, tiyak na malulutas nito ang problemang ito. Pero hindi ba't ibig sabihin noon ay masyado na siyang walang silbi? Wala siyang magawa at lagi niyang kailangan si Ethan. Anong karapatan niyang humingi ng ganito karami kay Ethan? Pag-iisipan ko, tanong ni Diane, taga saan sila? Balita ko taga Oakfield sila. Napakalakas nila roon, at sila yung tipong kontrolado ang magkabilang panig ng batas, sagot ng isang direktor na may bahagyang inis na mukha. Ang makakilala ng mga taong tulad nito ang pinakamasamang uri ng gawain. Yung tipong hindi nahihiya na kumuha ng mga bagay mula sa iba. Pero ito si Greencliff, hindi Oakfield. Alam ni Diane na sinasadya ito ni Steven. Natukoy niya ang bagong Palmer Group bilang isang makapangyarihang kaaway, at isa na hindi niya kayang talunin. Kung susubukan niyang labanan ito, tiyak na mapapahamak siya. Ang buong pamilya niya ay makakaranas ng parehong kakila-kilabot na wakas. Pero makikita kaya niya ang sarili niyang ipapamigay ang mga gamit niya. Makikipag-ayos ako sa kanila. Huminga ng malalim si Diane. Ihanda mo na ang kotse. Kabanata 117. Walang isyu kung sino ang may-ari ng pabrika. Alam na alam ito ng kabilang panig ngunit gusto niyang maging hindi makatwiran at naghain ng ilang iba pang mga kondisyon. Gayunpaman, gustong malaman ni Diane kung ano ang motibo nila. Nagpasya si Diane na siya na mismo ang bahala sa mga bagay-bagay. Di nagtagal, nilisan ni Diane ang punong himpilan patungong pabrika. Napailing na lang si Ethan habang nakaupo sa opisina ng Security Department. Ayaw sabihin ni CEO Palmer sa iyo, sabi niya hahanap daw siya ng paraan para malutas ito ng mag-isa. Bumaba ang sekretarya para magulat kay Ethan at mukhang medyo hindi mapakali. Mr. Hunt, huwag mo sanang sabihin kay CEO Palmer na sinabi ko sa iyo ang tungkol dito. Tumanggaw si Ethan. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Tumayo siya at tinawagan si Tom Foster. May trabahong kailangang tapusin. May nandito na mula sa Oakfield. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay dumating na sila. Parang naiinip na siya. Nagmaneho rin siya papunta sa pabrika. Sa opisina ng supervisor ng pabrika. Nakatali ang mga kamay at paa ni G. Roger sa isang upuan, at nagpumiglas siya ng husto kahit may telang nakabaon sa kanyang bibig, nakagawa siya ng matinding ingay. Tumahimik ka. Kapag nag-iingay ka pa, puputulan ko yung dila mo. Ang pinuno ng grupo ay si Mark Cutler. Nakatitig siya kay Mr. Rogers. Hinihintay ko si CEO Palmer na pumunta at makausap ako ng personal.
Siyempre, alam niyang walang problema sa pagmamayari ng pabrika na ito. Alam ni Ray Lewis ang gusto ni Steven, pero gusto ni Ray Lewis ang pabrika na ito. Kahit hindi niya makuha lahat, gusto niya pa rin naman. Iyon ang motibo nila sa pagpunta rito. Hindi nagtagal ay nakarating at pumasok si Diane sa pabrika. Halos maiyak ang sekretarya ni Mr. Roger, CEO Palmer. Nasa opisina sila ng supervisor. Mabilis niyang tanong, tawagan na ba natin ang pulis? Hindi pa. Umiling si Diane. Papasok muna ako at titingnan ko. Gusto niyang magbantay ang mga gwardya sa labas, pero nang makita niya kung paano namamaga ang mga mukha nila dahil sa pambubugbog kanina, medyo nakaramdam ng kawalan si Diane ng lakas. CEO Palmer, napakawalang katwiran ng mga taong ito, kailangan mong mag-ingat. Tumanggaw si Diane at kumatok bago buksan ang pinto. Nang makita niya si Mr. Roger na nakatali sa isang upuan, agad na nawala ng ekspresyon ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw niya. Bitawan mo na siya. Ikaw ba si Diane? Tiningnan ni Mark Cutler si Diane mula ulo hanggang paa, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nakapagparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Anong gusto mo? Nandito ako para makipag-usap sa'yo. Matalim ang tingin ni Diane. Hayaan mo muna siya. Kumaway si Mark Cutler at pinakawalan ng kanyang mga tauhan si Mr. Roger. Tinuwanan niya ng may mali siya si Diane. Dahil nandito na ito, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Kung hindi nila makukuha ang pabrika, maaari nilang kalimutan ang patuloy na pagpapatakbo nito. Mawawala sa kanila ang proyekto at ang kanilang reputasyon, at hindi iyon isang pagkalugi na kayang bayaran ng Palmer Group sa ngayon. Halika, kausapin mo ako, ha? Naupo si Mark Cutler sa upuan sa opisina ng supervisor, pinag-cross ang kanyang mga binti, at may pagmaliit na sinabi, CEO Palmer, alam mo ba kung paano? O kailangan mo ba akong turuan ka ng paunti-unti? May malaswang tuwa sa mukha ni Mark Cutler. Mapaitsura man o figure ang pinag-uusapan, tiyak na kabilang si Diane sa mga pinakamahusay. Marami ng babaeng nakita si Mark Cutler sa buhay niya, ngunit ang inosenteng babaeng ito ang nagpapaningning sa kanyang mga mata. Isa pa, sinabi na sa kanya ni Ray Lewis na gusto niya itong Diane. Kumunat ang noo ni Diane nang marinig ang mga ganitong salita. Sana naman maging magalang ka pa ng kaunti. Diretso na siya sa punto, anong kailangan mo? Sabihin mo na sa akin ngayon. Nag-uusap na tayo, di ba? Ngumisi si Mark Cutler at nagsindi ng sigarilyo. CEO Palmer, hindi ba't nandito ka para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo? O nandito ka para makipag-usap sa akin tungkol sa romansa? Mas lalong naging masigla siya habang nagsasalita at itinuro ang sofa sa tabi niya. Tara, maupo ka at mag-usap tayo ng harapan. O kaya naman ay mag-usap tayo ng nakahiga, hahaha. Kabanata 118. Nagsimulang magalit si Diane. Wala kang katwiran. Hahaha, wala akong maisip na sense, okay. Hindi man lang nagalit si Mark Cutler, sa halip ay natuwa siya. Pagdating sa isang purong tipo ng babae na tulad ni Diane, mas malakas ang pagnanais niyang sakupin ito. Para sa mga kalalakihan, matapos nilang makakita ng napakaraming babaeng may karanasan sa buhay, ang dalisay at sariwang si Diane na ito ay masyadong kaakit-akit. Naisip pa nga niya kung pwede ba siyang makipaglaro sa kanya matapos magsawa sa kanya si Ray Lewis. Sabi ko na dati nasasakupan namin ang pabrika na ito. Hindi man lang nag-abalang maging magalang si Mark Cutler. Wala akong pakialam sa isyu ng pagmamayari na ito. Ibinente na sa amin ni Steven ang pabrika na ito, at kinuha na niya ang pera. Kaya may stake kami sa pabrika na ito. Kung tungkol naman sa kung gaano kalaki ang share namin sa pabrika na ito, pwede natin itong pag-usapan mamaya. Hindi niya pinansin ang galit na ekspresyon ni Diane, kung hindi, pwede natin itong dalhin sa korte, pero kailangan nang ihinto ng pabrika ang operasyon, at pwede mo nang simulang isipin kung paano ka mananagot sa kliyente mong iyon. Walang katwiran talaga ang lalaking ito. Nagngingit-ngit si Diane. Galit na talaga siya ngayon. Pinipilit nito ang Palmer Group na sumunod. Malamang pinag-isipan na ito ni Steven. Napakakasuklam-suklam niya. CEO Palmer, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. May iba pa akong solusyon. Tinanggal ni Mark Cutler ang abo ng sigarilyo niya nang makita kung gaano galit si Diane at biglang tumawa ng pilyo. Basta sasama ka sa boss namin, si Boss Lewis, sa iyo pa rin ang pabrika na ito, at ikaw ang magiging lady boss. Paano? Walang hiya. Sigaw ni Diane. Hindi pa siya nakakita ng isang taong ganito ka-unreasonable. Malinaw na walang lugar para sa negosasyon. Pumunta rito ang lalaking ito para kamuhian siya. Mga walang hiya kayong lahat. Patuloy na sigaw ni Diane sa kanya, pag-aari ng kumpanya ko ang pabrika na ito kaya kalimutan mo na ang pagkuha nito sa akin.
Kung gusto mong lumaban sa korte, sige lang. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kamapilit. Pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis. Sandali lang. Nawala ng ekspresyon si Mark Cutler. Kasabay ng isang sigaw, agad na hinaranggan ng dalawang lalaki ang daanan ni Diane. CEO Palmer, ang lakas ng loob mo pang takutin ako ngayon. Bakit hindi mo itanong kung nabigo ba ang boss natin na makuha ang gusto niya? Malamig niyang sabi, dahil nandito ka na, pwede mo nang kalimutan ang pag-alis hanggat hindi tayo nagkakaayos. Nagsimulang manginig ang puso ni Diane. Ano ang gusto ng mga taong ito? Seguridad. Agad na sigaw ni Diane. Hahaha, seguridad. Parang basura lang ang mga security guard mo. Wala ring silbi kahit pa dumami pa sila. Nakangising tawa ni Mark Cutler. Papatayin ko silang lahat. Biglang may isang figure na kumislap na parang kidlat. Agad niyang inabot si Diane at binigyan ng dalawang suntok. Ang dalawang lalaking hamarang kay Diane ay lumipad palabas na parang mga bola ng kanyen, malakas na tumama sa pader at samuka ng sariwang dugo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mark Cutler. Ethan. Parang maiiyak si Diane. Gusto niyang lutisin ang problemang ito ng mag-isa, ngunit hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Sila, binubuli nila ako. Napangiwi si Diane at itinuro si Mark Cutler. Mabilis na hinaila ni Ethan si Diane sa likuran niya at tinapik ito sa likod. Huwag kang matakot, nandito ako, kaya huwag kang matakot. Galit pa rin si Diane. Pasensya na, napakawalang kwenta ko. Gusto ko sanang lutisin ito ng mag-isa at hindi ka naabalahin, pero... Umiling si Ethan at itinapat ang daliri sa labi niya para pigilan siya sa pagpapatuloy. Hay nako, nakatadhana ka para sa magagandang bagay. Paano kita hahayaang gawin ang mga simpleng bagay tulad ng paglilinis ng ganitong klaseng basura? Sige, hintayin mo ako sa labas. Dahil doon, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ethan nang humarap siya kay Mark Cutler at tinitigan ito ng masama. Para bang tinatitigan niya ang biktimang dapat mamatay. Kabanata 119. Sino ka? Si Mark Cutler ay nasa mataas na alerto ngayon. Binugbog ba ng ganoon lang ang mga tauhan niya? Hindi sumagot si Ethan at nagsimulang maglakad patungo kay Mark Cutler. Agad na tumayo si Mark Cutler at nagdepensa, at ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis din. Hinahanap mo ng mamatay. Sigaw niya. Ikaw ang humihiling na mamatay. Ang lakas ng loob niyang apihin si Diane. Nagliyab ang galit na paligid kay Ethan. Ang paggawa ng kahit ano kay Diane ay parang paggulo ng balahibo ni Ethan. Walang sino man ang pinapayagang apihin siya, kahit kaunti. Si Mark Cutler ang gumawa ng unang galaw ngunit nanatiling walang malay. Nabali ang kanyang braso nang baliin ni Ethan ang buto gamit ang kanyang mga kamay. May narinig akong sumisigaw na parang kumukulo ang dugo. Hindi nagpigil o nagsalita man lang si Ethan habang binabali niya ang kabilang braso ni Mark Cutler gamit ang isang binti. Ayaw ni Diane ng mga taong naninigarilyo sa harap niya. Ang kabilang kamay ay ang kamay na ginagamit ni Mark Cutler sa paninigarilyo. Kahit si Ethan ay hindi naninigarilyo sa harap ni Diane, kaya walang karapatang gawin iyon ni Mark Cutler. Sa isang kisap mata lang, maraming tao sa opisina ang bumagsak sa sahig at hindi na makagalaw. Pagkatapos ay umupo si Ethan sa sofa at tinitigan ang mga langgam sa harap niya. Ngayon ay maaari na tayong mag-usap. Kung hindi mo alam kung paano, maaari kitang turuan ng paunti-unti. Pinagpapawisan ng malamig si Mark Cutler at labis siyang nasasaktan. Nakatitig siya ng diretso kay Ethan. Hindi niya inaasahan na ang Palmer Group ay magkakaroon ng ganito kalakas na figure. Sino ka? Dahil nang ahas kang baliin ang braso ko, papatayin ka ni Boss Louis. Si Ray Lewis mula sa Oakfield. May bali-balitang kontrolado niya ang magkabilang panig ng batas at hindi makatwiran, dominante, at matapang, agad na sagot ni Ethan. Kaya iniisip ninyong lahat na ngayong wala ng boss sa iligal na sirkulo ng Greencliff, pwede na lang kayong pumasok at makialam. Natigilan si Mark Cutler. Kilalang kilala talaga ni Ethan kung sino si Ray Lewis. Paano kung ganoon nga? Gusto ng amo ko ang pabrika na ito. Gusto rin ng amo ko ang babaeng iyon. Magsasaya rin ako kasama niya. Humakbang si Ethan at binunot ang ilang ngipin sa bibig ni Mark Cutler. Agad na napuno ng dugo ang bibig ni Mark Cutler. Gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataong sabihin ang mga huling salita mo, pero mukhang hindi na iyon kailangan. Tumayo si Ethan at umalis, naiwan si Mark Cutler at ang mga tauhan nito na umuungol sa sahig. Nakatayo si Diane sa labas at medyo nag-aalala. Napaisip siya kung ayos lang ba sa kanya na mag-isa sa opisina. Boss Diane, huwag kang mag-alala, walang mangyayari kay Big Boss, pang-aliw ni Tom Foster sa kanya. Hindi alam ng mga taong ito kung ano ang makakabuti para sa kanila. Dahil nang ahas silang apihin ka, hindi natin sila hahayaang makaligtas.
Mabilis na lumabas si Ethan at agad na lumapit si Diane. Ethan, naayos mo na ba ang problemang ito? Tapos na ang lahat, tumanggo si Ethan. May ilang basura na lang na kailangang linisin, iyon lang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tom Foster. Naayos ko na ang lugar, itapon mo na lang ang basura. Sige. Kumaway si Tom Foster at agad na pumasok sa opisina ang ilang kalalakihan sa likuran niya. Ethan. Hinailan ni Ethan si Diane papasok sa kotse. Bakit ba ang tigas ng ulo mo pa rin? Bakit kailangan niyang piliting lutisin ang problema ng mag-isa? Walang sinabi si Diane. Kapag may nangyari sa'yo, mababaliw ako. Hindi niya sinabi sa kanya na kung may mangyari sa kanya, makakaranas ng lindol ang buong estado ng Riverport dahil sa kanyang galit. Lalong nagalit si Diane. Hindi ako pwedeng laging umasa sa'yo. Kinagat niya ang labi niya. Ano na ang gagawin ko ngayon? Pakiramdam ko ay mas lalo akong walang silbi kaysa dati at hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Sinaman siya ng tingin ni Ethan. Nagsisisi ka na naman ba? Hinding-hindi. Hindi na siya nagsalita pa at umalis na lang kasama si Diane. Sa opisina ng supervisor, walang humpay ang mga hiyawan ng sakit. Mabilis na sumara ang pinto, at nawala ng pag-asa si Mark Cutler sa kung gaano ka-soundproof ang lugar. Naupo roon si Tom Foster at malamig na nakatitig sa kanila. Ang lakas ng loob mo ah. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Paano? Kanang ahas na pumunta rito at manggulo. Sa tingin ba ni Ray Lewis ay kaya niyang kunin ang kahit isang piraso ng Greencliff? Kabanata 120. Huwag maging masyadong mayabang. Galit pa rin si Mark Cutler kahit na nawala na siya ng ilang ngipin. Patuloy pa rin siyang nagsasalita ng mayabang, kapag dumating na ang amo ko, mapapahamak kayong lahat. Tumawa si Tom Foster. Sumulyap siya kay Brother Geoff, at inabot ni Brother Geoff ang buhok ni Mark Cutler para hilahin pataas. Sunod-sunod ang marahas na sampal na ibinigay. Bubunutin niya lahat ng ngipin ni Mark Cutler. Ikaw na walang hiya, ang lakas ng loob mong apihin ang boss ko. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Galit na sigaw ni Kuya Geoff sa kanya. Basura si Ray Lewis dahil sa pagnanasa niya sa babae ng big boss ko. Dudurugin ko siya ng pira-piraso. Nanginig sina Mark Cutler at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ang mga tauhan ni Tom Foster ay magiging ganito kabangges. May ilang kalalakihan sa likod ni Tom Foster na nag-aagawan para sa pagkakataong matamaan sila. Baliw ba silang lahat? Tumigil, tumigil. Pakiusap. Patawarin mo ako. Sa wakas ay inamin na ni Mark Cutler ang pagkatalo. Nababalot ng dugo ang buong mukha niya at malabo ang kanyang pananalita. Wala siyang ngipin at pakiramdam niya ay mas malala pa ito kaysa sa kamatayan. Sabihin mo sa akin kung ano ang gustong gawin ni Ray Lewis, tanong ni Tom Foster. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo at ikokonsidera kung palayain ka. Kung hindi, ha? Si Ethan ang naghatid kay Diane papunta sa ospital para bisitahin si William. Pagkatapos ng isang panahon ng physiotherapy, mas gumaan ang pakiramdam ni William. May nararamdaman na siyang kakaiba sa kanyang mga binti. Kumusta ang kumpanya? Mas nag-aalala siya sa ginagawa ng Palmer Group. Ibinuka ni Diane ang kanyang bibig at akmang sasabihin na nga ba na nagkakaproblema sila nitong mga nakaraang araw. Pero bago pa siya makapagsalita, naunang nagsalita si Ethan. Ayos lang ang lahat. Kapag nakaalis ka na, dapat simulan na nating palawakin ang negosyo. Nagtatakang tumingin si Diane kay Ethan. Sinubukan niyang gamitin ang mga mata niya para sabihan itong tumigil na sa pagsasalita ng kalokohan. Paano pa sila uunlad? Hindi siya dapat nagsinungaling sa kanyang ama. Si Diane ang humahawak sa lahat ng operasyon, at may plano siyang bilhin muli ang lahat ng dating Palmer Group. Muntik nang matamba si Diane nang marinig ang huli sa sinabi ni Ethan. Bilhin mo ulit, bahagyang gumalaw ang puso ni William. Bibilhin niya ulit ang Palmer Group mula kay Steven. Paano iyon posible? Para sakupin ang mga ari-arian ng pamilya Palmer, matagal nang nagpaplano at nagbabalak si Steven sa nakalipas na dekada at sabik na siyang ma-stroke si Gerald. Paano magagawang talikuran ng isang taong may ganoong kasakiman ang Palmer Group? Tay, hindi mo naman alam yan, di ba? Naibenta na ni Steven ang Palmer Group sa murang halaga. Nanginig ang katawan ni William at agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ibenta ito. Kahit gaano pa siya kagalit kay Gerald, isa itong asset ng pamilya Palmer at doon siya nagsikap na magtrabaho noong bata pa siya. Maraming alaala ang Palmer Group para sa kanya. Pero talaga bang ibinente ng walang hiyang si Steven ang Palmer Group? Tay, huwag po kayong magalit. Walang hindi gagawin ni Steven at ng anak niya, kaya walang dapat ikagulat, mabilis na pangaliw ni Diane sa kanya. Alam niya ang iniisip ni William. Totoo pong ibinente lang ni Steven ang dalawang henerasyong negosyo ng mga Palmer. Ikinumpas ni William ang kanyang kamay.
Dayan, mabuti na ang gawin mo ang iyong makakaya sa bagay na ito. Ang pamilya natin ay pamilya natin, at ang pamilya nila ay sarili nilang negosyo. Maganda sana kung mababawi natin ito, pero kung hindi natin kaya. Walang sinabi si William, pero alam ni Dayan na hindi niya kayang mawalay sa kanya. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Sumulyap si Dayan kay Ethan. Ano ba ang pinagsasabi ng lokong ito? Nanatili si April sa ospital para alagaan si William, kaya kinailangan ni Ethan na kumain sa Golden Jade Restaurant ng panahong ito. Habang papunta roon, hindi siya pinansin ni Dayan. Ano, galit ka pa rin? Tumawa si Ethan. Hanggat maaari, hahayaan kitang tapusin ang kaya mong tapusin. Tungkol naman sa mga bagay na hindi mo kayang tapusin, aba, imposible yan. Walang hindi kayang tapusin ng asawa ko. Ha! Singgal ni Dayan sa inis. Alam kong mabait ka sa akin, pero huwag kang masyadong mabait, ha?